Good afternoon po sa lahat. Tayo po ay nag-ready naman ng ating mga gamit papunta sa dagat. Tayo ay mangingisda uli ngayong gabi, mamaya. So sa ngayon po, ang oras natin ay 4:43 PM. At tayo ay nandito pa sa bunga. Naghahanda ng mga kagamitan. So sa dagat naman, gumagamit tayo ng safety gloves or guantes para hindi masugatan yung kamay natin. At maganda rin ito na may guantes tayo kasi minsan pag merong lobster or banagan, yung tinatawag nating kupapa, so pwede nating hulihin gamit ang ating kamay. Tsaka meron naman tayong safety gloves or guantes para hindi tayo masugatan kasi minsan medyo mataas ang presyo, lalo na pa good size yung lobster o kaya yung upapa na tinatawag. At saka mamaya ito pa rin po ang gagamitin natin, yung salamin na pandagat, yung antipara na gawa sa kahoy, yung dati pa rin. Kasi marami akong sinubukan na salamin pandagat. Gumamit din ako ng yung malaki na salamin. So hindi ko rin nagustuhan. So medyo hindi ako sanay doon sa klase ng salamin na yon. Tapos may ginamit din ako na salamin pa na isa na kalahati lang yung salamin dito sa may mata, buo kalahati, pero hindi ko rin nagustuhan. So bumalik pa rin ako dito sa dati kong kinasanayan, yung antipara or salamin na gawa lang sa kahoy, 2 piraso. So actually napakatagal na nito sa akin. I think 2010 pa ito sa akin, 2009 ganyan. So medyo mahirap din ako masukatan ng salamin, kaya kung makita natin, medyo nire-repair ko na lang ito. May mga epoxy nang nakalagay. At saka iniingatan ko talaga na mawala kasi mahirap din maghanap ng salamin pandagat. Tapos yung fit, yung match sa mata mo. Kasi minsan may mga salamin na pag ginamit mo, pag tumingin kang ganyan, parang may hindi masyado malinaw. Ilang aking masabi doon, parang may grado. So ito maganda. So napakaraming taon nang ginagamit ito tuwing pupunta ako sa dagat. So yun ang gagamitin natin mamaya. Ayan. Okay, and then dadalhin natin ito yung gagamitin ko mamaya na flashlight, diving flashlight, Haxenfire DB30. Actually maraming taon ko na itong kasama, so ginagamit ko na ito since 2023. So ano na ngayon, 2025. So mahigit 2 taon ko na itong ginagamit. At nakita ko na maganda talaga. Hindi siya pinapasok ng tubig. Hindi naman sa ina-advertise ko itong flashlight na ito na Haxenfire DB30, pero sinishare ko lang sa inyo yung magandang experience ko dito sa flashlight na ito. Binili ko lang ito online. So sa online napakaraming mga flashlight na available. Titingnan nyo lang mabuti kung alin yung talagang magandang klase. Kahit medyo mataas yung presyo, pero sulit naman. At ito nga yung primary flashlight na gagamitin natin mamaya. Tsaka yung battery niya, papakita ko sa inyo. Ang battery niya, yung medyo malaki. Yan po, kitang-kita yung rubber gasket, kaya hindi siya pinapasok ng tubig. So tatanggalin muna natin.
Yung likod ng flashlight, yan po. Tapos yung battery niya, ito po, medyo malaki yung battery. Yan. 26650 yung battery. At nakabili po tayo ng medyo magandang klase na battery. Yan po. So mayroon pa siyang parang code. Pag in-scan mo itong code na ito, makikita mo yung website ng tindahan ng baterya na ito. Yung Lito Kala. Yan po. Hindi ko naman in-advertise po, pero talagang pinapangalanan ko na. Pero at least, pero nakapagbigay ako ng tip kung ano yung magandang battery. Rechargeable po yan, ano? Rechargeable battery. Lito Kala. 26650. Yan. So, yan po ang ginagamit natin dito sa ating flashlight. Dala-dalawa yung rubber gasket ng flashlight na ito. Tsaka yung switch niya, napakaganda. Yan. Actually, yung dalawang pirasong ganito, tumatagal na ng mga 8 hours. Dalawang pirasong ganito. Ibig sabihin, yung isang full charge ng battery ito, pwedeng tumagal ng 4 na oras na paggamit sa dagat. Kung ikaw ay namamana ng isda or let's say ginamit mo yung flashlight sa dagat, so isang battery at depende naman siguro sa paggamit. Kung palagi ka nakasindi yung flashlight mo, medyo mabilis din malobat, pero sa aking experience ay umaapat na oras yung silbi ng isang baterya. So pag may dalawa kang ganito, 8 hours, so medyo matagal-tagal na rin na pamamana sa dagat. So yan po. So DB30 Accentfire na diving flashlight. Subok na. 2 years and 6 months. Kasi ginagamit ko na ito January 2023. So anong taon na ngayon? 2025. May 2025. So 2 taon may 6 na buwan. Sulit na yung serbisyo ng flashlight na ito. Halos magkasunod lang ito ng battery na ito. So halos mahigit 2 years na. So natutuwa ako dito sa mga products na ito. Sa online naman, hindi naman lahat peke. Pero din mga product na magaganda katulad nito. Babalik ko na po, ano? Yan. Kumbaga nakakuha tayo ng magandang flashlight at the same time magandang battery. Yan po ang primary flashlight natin na gagamitin mamaya. Yan. Yan po. Lakas. Malakas yung ilaw. At saka meron tayong backup na flashlight, yung isa nating flashlight pa kasi bali dalawa ito. Yung isa may kulay blue. Yung isa halos black lahat yung kulay. Itong black, yung backup natin medyo mahaba yung tali. Yung lanyard. Yan. So kailangan palagi may tali yung flashlight kasi pag walang tali, kung mabitawan mo o malaglag sa dagat, hindi didiretso doon sa baka malalim, hindi mo na makuha. Sayang naman. Sa itong isa, medyo hindi masyado mahaba yung tali. Yung isa naman, medyo mahaba yung tali, yung lanyard. So lahat po yan nakakabit sa akin. If in case na malubot yung isa, meron pa tayong isa na pwedeng gamitin pang uwi. Yan. O kaya pwede pa rin magamit sa pag-isda konting oras tapos pauwi na. So dalawa. So okay na ito sa pag nag-umpisa ka ng 8 o'clock or 7 o'clock. So siguro mga 3 a.m. in the morning, gamit mo na itong pangalawa. Sigurado lobat na itong isa.
So dalawa po yung flashlight ang gamit natin, ano? Haxenfire DB30. May battery na Litokala 26650. And then meron din tayong Haxenfire DB32. And then meron din siyang battery na Litokala 2650 din. So bali dalawang battery yung ano natin. So yan po, no. So kung makikita natin yung logo, nandiyan po. Tingnan po ninyo, yung Haxenfire DB30 at saka Haxenfire DB32. So dalawa ang ating diving flashlight na dadalhin ngayong gabi mamaya pag palaut natin doon sa malapit sa may Gayon Bacon sa Pigsabunan, Poblasyon, Bacon District, Sorsogon City. Alright. Okay, so palakas din po yan. So parehong maganda. Ito medyo mahigit 1 taon pa lang ito sa akin. Ito mahigit 2 taon na. So 2 years and 6 months ito na nauna kong flashlight. Ito naman 1 year and 6 months kasi 2024 pa lang ito. Okay, so thank you very much po. Para kahit papano sa video ko nakapagbigay ako ng konting idea doon sa mga mahilig bumili ng flashlight na medyo may quality pagdating sa mga tubig, hindi siya pinapasok, ano. Okay, so titingnan pa rin natin yung laman nito na isa, yung Haxenfire DB32. So medyo angat ito ng konti doon sa isa pagdating sa model. Kumbaga naunang gawin yun, DB30 yun eh, kasi ito DB32 upgraded na. So tingnan natin, ano, medyo mahaba yung tali niya. Tingnan natin. Yan, no? Lumabas na yung rubber gasket niya. Kaya yan po, yung takip niya. Tapos yung battery niya, yan, kulay yellow. Pero yung size halos pares ng nauna. Ito ay Litokala 26650. Yan. So magandang klase din, ano, may code din para pag-scan mo, makikita mo yung talagang website, legit na tindahan itong mga baterya. Okay, so yan po, ano, babalik na natin. Yan. Maganda rin na na-inform tayo tungkol sa mga diving flashlight. Sa dagat hindi talaga ito pinapasok. Kung sa ulan lang, mas lalong hindi papasukin. Ginagamit ng mga nagre-rescue. Kahit medyo maulan, malakas ang nahulog sa tubig. So, napakaganda na gamitin sa gabi. O kaya sa medyo maulan, o kaya sa mismong tubig. So, magandang meron tayo nito. Nabili ko lang ito sa sa online store. Yan po. And wait lang po, ay papakita ko yung lalagyan ko ng isda. Hindi ko pa ito pinapakita sa mga video ko. Kasi hindi naman ako gagamit ng bangka. Hihilahin ko lang yung parang material na lumulutang, tapos meron dong lalagyan ng isda. Tsaka yung pana, ipapakita ko rin. Hindi naman masyado kalakihan yung pana. Wait lang po, papakita ko sa inyo. Yan. Ito po ang aking panang gagamitin mamaya. Medyo matulis na rin yung dulo. Yan. Hindi masyado malaki yung pana ko. Tama lang. Tsaka meron siyang tali. Tsaka ito naman yung rubber niya. Tsaka ito yung pansabit. Yan. Yan po ang ating panang gagamitin. Ito yung handle or hawakan.
Medyo nilagyan ko ng mga guma para maganda yung paghawak ng pana. Tsaka dito yung kanyang gatilyo. So pag nakasabit itong guma, tsaka pala yung metal natin dito ay stainless. So hindi po yan kinakalawang sa dagat. So pag nakasabit po yan dito at diniinan yung gatilyo, so tatakbo yung itong bala natin at tatamaan yung isda. So yun po. Okay, so ito pang gagamitin natin mamaya panghuli ng isda. Ito yung pana natin, yung mga mangingisda dyan. Actually iba-iba yung itsura ng pana. Kahit sa online marami na rin mga tinitinda ng mga pana. Iba-iba yung length at saka yung number ng rubber at saka yung lakas. Yan po ang ating panang gagamitin mamaya pagpunta sa dagat. Yan po. Ito yung sa Tagalog sima. Pag nakapunta yung isda dito, mahirapan bumalik kasi dahil dito. Alright, thank you very much. Sinare ko lang itong pana natin. Yan. Okay. Isa lang yan, wala tayong ibang pana. At ito naman ang ating ginagamit panlagay sa paa. So first time kong gamitin ito bago yung guma. Kasi yung first time na gamitin ko ito, pag suot ko pa lang sa paa, nagkaputol-putol na yung guma. Yung pala ay lumang-luma na yung mga guma o rubber. Yan po. Sa Bicol Panadjak. So nilalagay ito sa paa. Actually isa lang yung ginagamit ko. Nilalagay ko sa kanang paa para medyo may lakas ng konti yung paglangoy. Yan po. So titistingin natin ito mamaya. Yung Panadjak. Yung mga divers na nakita ko sa YouTube, minsan dalawang piraso ng nilalagay nila sa paa para medyo may lakas yung paglangoy. Ako isa lang. Gawa pa sa plywood. Tsaka maraming mga epoxy. Kumbaga ano lang ito. Ni-repair lang ito. Para may magamit tayo. Okay? Okay. So meron pa akong ginagamit dito. Lagay ko muna dito. Ito po yung hinihila ko sa dagat. Medyo malaki din. Pakita ko lang. Yan po. Yung palutang na hinihila ko. Tapos may tali yan. Nakatali yan dito sa ano ko. Dito sa may waistline. Tapos kabit pa rin dito yung net na lagyan ng isda. Yan. So ganyan po yan. Pagit yan. Hinihila ko lang. So ginawa ko lang po ito. Kasi kung bibili pa sa online, medyo mahal, mga 1,000 plus, palutang lang. Pero medyo maganda naman yung palutang kasi medyo malinis yung pagkakagawa. Ito naman, ano lang ito, DIY. Ginawa ko lang ito. Itong styro, yung palutang, galing dun sa TV ng TCL, yung lalagyan nung pagbago kasi yung TV may lalagyan na ganito, pinutol-putol ko na yung kalahati, ginawa kong ganito. So kahit wala akong bangka, so gagamitin ko ito. Yan, may lalagyan ako ng isda, nakalutang lang sa tubig, hinihila, tapos mayroong tali na nylon nakabit naman dito sa waistline ko, dito sa nakabit sa katawan ko. Okay, so yun pong gagamitin natin mamaya, no?
Okay naman kasi nagamit ko na ito sa beses, okay naman siya. And then, yan. Sarado yung ano natin para hindi makawala yung isda. May rubber din siya dito. Okay? Sige. Tsaka may reserve na rubber sa loob. Kung halimbawa masira ng pana, meron tayong rubber dito na pampalit. Tsaka mayroong whetstone. Yung pag medyo hindi na matalas yung pana, gagamitan natin itong ano. Sa Bicol, taisan. So, dito ginagrind yung dulo ng pana para medyo maging matulis-uli. Sa English, nakita ko, whetstone ito. Hasaan, kung sa Tagalog. No? Okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo ito. So, napakalaki ng pakinabang nito. Lalo kung wala ka namang bangka. Ito na lang dala mo, lalagyan. Right? Okay. So, isa pa, gusto ko i-share. Lagay ko lang dito. Ang oras natin ay alas 5:04, 5:04 PM. So, isa pa itong relo ko. Maganda rin. Kahit dinadive sa dagat, hindi pinapasok ng tubig. Halos magkasabay lang ito ng aking Haxenfire DB30. Itong relo ko. 2 years and 6 months. So halos magkasabay sila. January 2023. Napakagandang product. Kung ulan lang, ay hindi yan pinapasok. Kahit sa dagat, hindi pinapasok. Actually, Skimmy products ito. Diving watch. Yan. So, ang ganda na ginagamit natin. Nakakuha tayo ng maganda sa online. So, sinasabi ko, hindi naman lahat ng online products ay hindi maganda. Meron din mga products na maganda dyan. Okay? So, yun po So, mamaya, pupunta na tayo doon sa Gayun Bakon, magpapatid tayo sa motor. Wala tayong kasama kasi si Kadagat Jenny nasa Sorsogon. Yung mga kasama ka naman dito sa Bunga, parang medyo may mga inaasikaso sila. So, ang kasama lang natin, yung nasa taas. Kaya nga yung natin, yung sa YouTube channel natin, Kadagat, tsaka may dagat, tsaka may space, and then vlog, Kadagat vlog. Ang ibig sabihin nun, kasama sa dagat vlog. So, mag-isa ko, kasama ko sa dagat, yung nasa taas. Yung may-ari ng dagat, yung may-ari ng lahat. Kaya nilagay ko doon ka. So kahit minsan hindi natin kasama yung ibang kasama natin, so tayo ay naniniwala na palagi natin silang kasama. Lalong-lalo na yung nasa taas kasama natin. So sana tayo bigyan ng maraming isda. O kahit kung ano ang ibigay sa atin. So nag-pray naman tayo palagi na bigyan tayo. Kasi lahat ng bagay ay siyang may-ari. Yan. So, happy lang kung ano yung trabaho natin, ano yung ginagawa natin sa araw-araw. Kasi pag happy lang, medyo pag masaya, kahit medyo mabibigat yung mga inaasikaso natin, mga ginagawa ay medyo napapagaan. Hindi masyado nagiging mabigat yung dating sa atin. Pag masaya kang ginagawa ang isang gawain, ano man ang iyong trabaho. So, magandang gabi uli sa lahat ng mga nanonood ng video. Saan man kayo sa Pilipinas o kaya saan man kayo sa mundo, kailangan na maging masaya. Kasama ang nasa taas, ang Diyos. Okay? So, yan. Palaging mananalangin para sa kaligtasan ng lahat. Yung pagiging safe ng bawat isa. Palaging ilayo tayo sa mga kapamakan, sa sakit o kanumang mga kabigatan sa buhay. Okay? So, napakaganda ng palaging masaya lang. Okay? So, ano pa ba? So, bago tayo umalis dito sa Bunga, kasi nasa Bunga pa tayo,
Bacol District, Bunga Bacol District. Kakain muna tayo syempre para medyo may lakas tayo sa paglangoy. Tapos magta-travel na tayo papunta doon sa Gayon Bacol. Nasa Poblacion Bacol. Tapos doon din tayo aakyat. Tapos babalik naman tayo dito sa Bunga. So from Gayon Bacol, dadaanan yung Tulungapo Beach. At saka papunta dito sa Bunga, dadaanan na yung Halabang Baybay. So bali dalawang parang beach resort ang dadaanan. So dito naman tayo sa Bunga. Okay? So maraming salamat po sa lahat. Siguro si Kadagat Jenny mamaya pa yun mga 9 PM o 10 PM. So maraming salamat po sa lahat. Sa Facebook nag-upload na rin ako ng video. And then sa YouTube po, yung channel natin na medyo konti pa lang yung video na nailalagay natin ay das tsaka dagat, and then merong isang space vlog, Kadagat Vlog. Ang purpose ko lang talaga palagi ay una, makapaligo tayo sa dagat. So yung dagat palagi ko sinasabi malakas yan sa katawan, maganda sa pakiramdam. Pero dapat marunong kang lumangoy. Kung hindi ka pa masyado marunong lumangoy, pwede namang mag-aral muna doon sa medyo mababaw. Halimbawa, punta kayo ng picnic, yung tubig sa mababaw lang. Ang pag-aralan mong lumangoy, magpaturo ka doon sa marunong lumangoy. Okay po? So yung dagat pa malakas sa katawan, and then pagpalaot natin, medyo makalibre na tayo ng isda pangulam para hindi nabibili. So parang ito yung ano ko, yung para sa akin na yung parang hobby. So naglilibangan ko na ito. Naging hanap buhay ko ito noon, naging libangan ko ngayon. At may kinalaman na rin sa kalusugan. Maganda sa katawan yung dagat na minsan tayo ay nababad ng konting oras sa dagat, yung hindi naman sobra. So sana po kayo ay makapasyal din sa channel ko sa YouTube, kahit konti pala yung mga videos doon, Kadagat Vlog. Mayroong das dagat space vlog. Sana po mai-share din natin sa iba. So yun ang pinaka-purpose ko, ma-share ko rin yung experience ko sa dagat, tapos yung mga experiences ko dito sa mga gamit. Yun po yung kasiyahan ko, makapagbigay ng konting tip. Kasi minsan may hindi ka alam na gamit, kung maganda o hindi maganda. Maganda, tingnan mo muna doon sa YouTube, kasi may mga nagbablog na tungkol sa gamit na yan. At least mabigyan ka ng konting idea para ikaw ay hindi magkamali sa pagpili ng gamit. Kung ano mang gamit yung iniisip mo na gusto mong bilhin sa online, mabibigyan ka na ng mga informations yan. So sa YouTube channel ko po, Kadagat Vlog, sana mag-like po kayo, mag-like. Tapos sana po ma-share din natin, ma-share ninyo sa iba. Tapos pwede po kayo mag-comments doon po sa channel po namin. And then paki-subscribe na rin po. And then paki-on ng notification bell para pag meron tayong bago na video ay ma-notify at malalaman din natin na mayroon naman tayong nailagay na bagong video po. Yun po ano. So maraming salamat po. Kahit sa Facebook po, sa Facebook naman ina-upload ko lang yung video ko. Pero yung video ko po ay hindi yung Facebook ko hindi na siya naka-public. Ano po siya, naka-friends. Kaya kung yung sa YouTube, yun ang talaga naka-public po yun. Okay, so thank you very much po. Kasi mamaya pupunta na tayo doon.
alas 5:13 ng hapon o paggabi na yung oras dito sa Bunga, Bacon District. Ingat-ingat po lagi tayo, saan man tayo sa Pilipinas, saan man tayo sa mundo, ano man ang ating ginagawa, paano man ating trabaho, palaging magpipray, palaging mananalangin, at maging malusog at maging masaya sa araw-araw. Okay po. So, thank you very much po sa lahat. Hindi ko man mapangalanan lahat-lahat. Alam ko maraming mga nanonood. Paki-share na lang po. And then paki-subscribe na lang po kung hindi pa tayo nakapag-subscribe doon sa YouTube channel. Dito naman sa Facebook, paki-share na rin po, at saka sana ma-experience din natin yung kasiyahan pagdating sa paggamit ng mga ganitong kagamitan, at the same time yung experience natin sa dagat. So, salamat po sa lahat. God bless everyone, and ingat po kayo palagi. Thank you very much po. Yan, susuot ko na itong isa pang guantes or safety gloves. Bye-bye po. Ingat everyone. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. God bless. Okay po. Abangan na lang natin bukas kung ano po yung mahuhuli natin doon sa may tapat ng Gayon Bacon. O, ipapakita ko na lang po kung ano yung makukuha natin doon, yung mahuhuli. And then sana marami ang mahuli natin doon. So inaantay ko pa yung motor na maghahatid sa akin papunta doon sa Gayon Bacon. Ang oras natin ay 5:40 PM. Okay, so si Kadagat Jenny wala pa naman. Mamaya pa yun siguro. Gabi na yun uwi. At may inasikasong importante doon sa Sorsogon. Okay. Sana yung dagat walang yung kasi minsan yung dagat medyo makati. May mga makakating bagay na nakasahalo sa dagat. Nung una kong pagpalaot kasi talagang medyo makati yung dagat, may mga dumi. Kasi minsan pag hindi isang direksyon yung hangin, pag iba-iba yung direksyon ng hangin, lumalabas yung mga makakati na mga nandyan sa tubig dagat. At yun ang medyo delikado sa mga mandaragat. Okay, at yun. Hanggang dito na lamang po ang video natin. So, ipapakita ko na lang kung ano yung mahuli natin bukas. Maraming salamat po ulit. At kumakain na rin ako para meron tayong lakas doon paghuli ng isda sa dagat. Thank you very much po sa lahat. Ingat po lagi. God bless everyone. Yan ang ating nahuli. Yan pa. Good morning mga kadagat.
Marami ang hindi nakuha. Simulang alas 7 ng gabi hanggang hanggang alas 5 ng umaga sa dagat. Mahirap din. Nagutom ako. Tsaka sumakit yung tagiliran. Sayang yung malaking pusit hindi nakuha. Okay lang. Thank you, Lord. Okay, bye-bye. Ingat kayo lagi. Bye-bye.